So ngayong araw napagplanuhan namin ni Mrs. na mag-breakfast ride. Dahil Sunday naman ngayon, kailangan natin mag-relax. Kasi 5 araw tayong pagod sa trabaho. So kailangan naman natin makapag-chill para ma-refresh. So nag-alarm nga ako ng 4:30 in the morning para makaalis kami ng 5 a.m. Pagkagising namin, konting unat-unat lang tapos prepare na agad. Wala kaming plano kung saan kakain. Basta kung ano yung madaanan at matipuhan, yun na yun. Ganun kami lagi ni Mrs. pag nag-breakfast ride. Basta pag mukhang masarap tsaka mura, G na yun. Dati every weekend ganito kami lagi. Pero syempre darating din yung time magiging busy kayo sa trabaho tsaka sa negosyo. Kaya ngayon parang once a month lang. Minsan nga wala pa. Pero kadalasan mga ride namin, night ride talaga kami lagi. Para makaiwas sa init, sa traffic, tsaka sa mga kamote. Joke lang. Pero real talk, kasi alam naman natin na every Sunday talagang maraming mga riders na umaakitin sa Marilaki. So pag may oras talaga kaming maluwag, ni-ride na agad namin yun. Kaya pag night ride, syempre, iwas talaga disgrasya. Yun nga lang, kalaban mo lang talaga sa gabi is yung lamig, tsaka yung hamog. Nagdaan namin ng Big C, minakita akong tropa, so huminto muna ako saglit para batiin sila. At the same time, nagsuot na ako ng jacket kasi sobrang lamig talaga ngayon dito. Sa totoo lang, mas malamig talaga ngayon dito kaysa sa Baguio. Kasi last week nag-Baguio ako, hindi ganito yung lamig doon. Parang normal lang. Tapos yung panahon pa, yung parang tipong uulan, medyo makulimlim. At hindi nga ako nagkamali. After ilang minutes lang ng pagka-drive, bumuhos na nga yung ulan. Buti lang, meron kami dalang kapote, kaso isa lang. So ang ginawa ko, huminto muna ako saglit, tapos yung suot kong waterproof na jacket, ibinigay ko kay Mrs. Tapos dahil ako yung sasaro ng ulan sa harapan, ako yung nagsuot ng kapote. Hindi ko na sinuot yung pang ibaba kasi medyo mahina lang naman. Tsaka normal lang naman to rito, tawag dito ulan bundok. So imagine, di ba sobrang lamig na tapos sinabayan pa ng ulan. So back on the road na kami, tapos sabi ko marami na mga cafe dito sa mga gilid-gilid. Tapos daanan namin itong Tanay Highlands. Kapag breakfast na kami dati dito pero parang mid last year pa yun. So sabi ko dito lang ulit kasi lumayo pa kami. Pagkarating namin, meron palang pila. Sabi ng guard, pang-4 lang naman daw kami. So sabi ko, sige, go na. Pagkapasok namin, sobrang daming ang tao. Karamihan, mga group of family. Maganda yung place na to. Tingnan mo, entrance pa lang bongga na. Tapos pagkapasok mo, bubungad sa'yo yung malaking Christmas tree nila. Tapos sa bandang dulo, mayroong overlooking. Sakto nga kasi yung pwestong binigay sa amin, isa bandang dulo. Upo nga namin, umorder na agad si Mrs. kasi sobrang gutom na talaga kami. Habang nag-aantayan ng order, binidyohan ko muna yung view. Nakikita mo rito yung pine trees, mga puno, bundok. Tsaka minsan may sea of clouds din dito. Tapos ito naman yung view ng buong cafe and resto. Punong-puno siya ngayon, tapos marami pang pila sa labas. Medyo may kamahalan yung mga pagkain dito pero sobrang sarap naman talaga. Isa pang maganda rito is lahat ng nasa menu is may mga picture. So talagang matatakam ka. Unang sinerve yung tea tsaka yung Spanish latte. Syempre hot pinili namin kasi sobrang lamig. Tapos tumating na yung salad ni Mrs. Yung toast butter bread with sausage and honey and banana. Tapos after ilang minutes, tumating na rin yung order ko. Ito naman yung grilled pork chop with mango salsa. Paminsan-minsan, deserve naman natin kumain ng masarap. Ang mga drinks nila rito, nag-range siya 180 to 250 pesos. Tapos ang main dish naman, nag-range sila sa 300 to 500 to 800. Tapos may nakita akong mahal doon, 2,200 tsaka 2,400 para sa mga steak na 400 grams. Gusto ko nga sana itry kaso nangihinayang talaga ako eh. Tapos may lumapit sa amin doggy, pangalan niya Panda. Mabait naman siya, sabi ko nga sa kanya, wait niya ako, bibigyan ko siya eh. Alaga to siguro dito kasi kanina tinatawag siya ng staff. Tapos sa sobrang bait niya, talagang nag-stay lang siya sa table namin. Hindi siya umalis. Nakahiga lang siya ron sa ilalim ng lamesa namin. Talagang inaantay niya, ibibigay ko sa kanya. Tapos ayun, sinubuan ko na siya ng kapirasong pork chop. Nakakatawa nga siya subuan kasi hindi siya sumusunggab. Kasi may ibang aso pag sinubuan mo, bigla na lang susunggabin yung kamay mo. Tapos ayun, okay na siya. And then after namin kumain, tinawag ko ng waiter, hiningi ko na yung bill. At dahil may pustahan kami ni Mrs., siya magabayad ngayon ng kinain namin. Kasi kagabi nagpustahan kami, sabi niya hindi raw magigising ng umaga. Sabi ko, sige, deal. Tapos ang ending, ako yung gumising sa kanya. After namin kumain, dahil medyo maaga pa, nag-ride pa ulit kami, paakit naman kami ng Infanta Quezon. Sa mga oras na to, mas lalong lumalamig kasi mas lumalakas pa yung ambon. Sa totoo lang, medyo na-miss talaga namin ang makit dito kasi ang tagal namin hindi nakaakyat ng Quezon. Medyo swerte pa ka kami kasi hindi ganun kakapal yung hamog. Kasi pag sobrang kapal ng fog, ang hirap mag-drive. Pagkarating namin ng arko ng Infanta, sobrang daming tao. Nagkaka-traffic na nga kasi marami nagpapapicture sa arko ng Infanta Quezon. Pero okay lang kasi ganyan din kami dati. Una ko narating tong arko ng Infanta way back 2012 yata or 13. Naalala ko nung time na yon, sobrang zero visibility rito sa lugar na to. As in, wala kang makikita, puro puti lang. So, yun nga, sabi ko, ang daming tao. So after ilang minutes ng pagka-drive, pagkalagpas namin ng arko, nakita ko tong La View Cafe, Resto and Resort. Mukhang maganda siya and ang chill lang nung lugar. Tapos napansin ko meron din siyang overlooking dun sa may likod. So nagpark na kami agad habang konti pa lang yung tao. So balak namin mag-coffee lang ulit kasi malabig nga yung panahon. Kapark ko ng motor, diretso pasok na ako sa loob. Maganda rin yung place, kinakabahan nga ako baka mahal din yung coffee dito. Sabi nung guard sa akin, pwede ko raw ilagay yung helmet namin sa lagayan ng helmet para daw hindi nakaharang sa mga table namin. So dahil mga puti yung mga nakalagay na helmet dito at puti rin yung dalawang helmet namin ni Mrs. Pinili kong ilagay yung helmet namin sa pinakataas para hindi magkapalit-palit. Share ko lang din yung helmet na gamit
gamit namin is HJC CS15 gamit ni Mrs. Tapos yung helmet ko na half face. Next yung brand NEXX. Inuwi ko yan galing Europe. Balikan ng upuan si Mrs. Order na ulit ng coffee tsaka tea. Nagubad na rin ako ng kapote kasi medyo basa pa para matuyo ng konti. Inahubad ko na rin kay Mrs. yung jacket para ipagpag ko yung basa. Ayaw pa nga niya hubarin kasi malamig daw. So habang nag-aantay tayo ng order na coffee, lubas ako sa view deck para makita ko yung view. At dahil cafe, resto, and resort to, meron silang swimming pool. Tapos, nandun din yung mga room na pinaparent nila kung gusto mag-overnight. At aside sa swimming pool, meron din silang jacuzzi. Siguro kung di pangit yung panahon, mas masarap magkape rito sa labas. Makakalangkap ka ng fresh air at makakainom ka pa ng hot coffee. Sabayan mo pa ng napakagandang view. Iba talaga ang pakiramdam pag nasa ganitong lugar ka. Pagkapasok ko, nandiyan na yung order namin na coffee. Si Mrs. umihigop na agad. Ako naman, tinimplahan ko muna ng sugar. Kasi pagkatikim ko kanina, wala pa palang asukal. Sobrang pait. Mas mura nga pala ang drinks dito kasi itong dalawa 200 pesos lang. Sabi ko kay Mrs. after namin mag-coffee, baba na kami ulit ng QC. Kasi that time 11 AM na. Kasi baka abutan pa kami ng 12 PM. Tapos maghahanap na naman kami ng ibang place para mag-lunch, panibagong gastos na naman. Yung breakfast ride namin maging lunch ride pa. Dahil umaambun pa rin, nagsuot pa rin kami ng kapote tsaka ng jacket. So dito nagtatapos yung breakfast ride namin ni Mrs. Nakakapagod pero masaya. Magastos? Oo, sakto lang pero bawi naman sa quality time. Kaya minsan kailangan nyo rin talaga to. Huwag masyado magpaka-stress sa trabaho. Mag-enjoy ka, deserve mo to, seryoso.